Hello guys! Welcome back sa aming channel. This is Art and Les, and in today's video, mamamasyal po tayo sa magagandang pasyalan dito sa Alberta. Kasama po namin ang aming mga friends. Ayan, sa likuran namin, si Paulo, si Akiyo at si Ariel. At meron po kaming kakonvoy na dalawang sasakyan. Sa pangalawang sasakyan, nandiyan si Casey at si Henner, kasama si Lian at si Max. At sa pangatlong sasakyan, ang magulang ni Akiyo, si Harvey at si Marlene. We are from Red Deer and magta-travel po kami ng 300 kilometers papunta sa Banff area. From Red Deer, dumaan po kami ng David Thompson Highway. We highly recommend na dumaan kayo sa route na ito kasi makikita nyo ang mga breathtaking scenery ng Canadian Rockies. To the Rocky Mountain House, to Nordeg, to the Icefield Parkway, makakakita po kayo ng napakagandang mga views. Epic sa ganda ang mga lakes dito, parang yung mga napapanood nyo sa mga movies o nakikita sa mga wallpapers at postcards. Look at this lake guys, ang ganda ng kulay di ba? Yan ang tinatawag na Abraham Lake, and mamaya papasyalan natin siya. Pero for now, punta muna po tayo sa tinatawag nilang Bow Lake sa Banff area. Springtime na dito sa Canada kaya wala na pong snow. Pero dito sa Banff area medyo malamig kaya hindi pa po natutunaw yung mga ice sa tuktok ng mga mountains. Ang ganda ng mga lakes dito sa Icefields Parkway. Ang ganda ng mga pine trees, ang ganda ng kulay ng water, ang ganda ng mga mountains. Pwes, nag-decide po kami na mag-stop over muna. Ito nga pala ang Waterfowl Lake. Tigil po muna kami saglit at mag-picture-picture. Napakaganda ng lugar na ito guys at napaka-photogenic. Nakakamangha talaga ang nature at landscapes dito sa Canada. Medyo sikat po ang spot na ito for photography. Bukod sa clear and turquoise water, dito po matatagpuan ang Mount Chefren. Ang ganda niya, di ba? Kaya hindi na namin sinayang ang pagkakataon na magpicture. And after a few minutes, balik na naman po kami sa pagdadrive and puntahan na po namin ang Bow Lake. Grabe ang haba ng biyahe and medyo gutom na kami. Kaya we decided na doon na kami kakain ng lunch sa Bow Lake. Winter vibes pa rin dito sa Banff pero surprisingly hindi naman siya ganun kalamig. Tolerable naman siya at hindi na kailangan magdoble-doble ng damit. Ayan, malapit na kami. Ang unang task namin ay makapag-parking at makapaghanap ng picnic table para masimulan na namin ang pagkain. We were expecting na tunaw na ang ice sa Bow Lake, but unfortunately, hindi pa siya tunaw. Nagsisimula pa lang matunaw ang yelo dito sa Bow Lake. Winter na winter pa rin ang itsura niya. Siguradong mabubusog ang mga mata nyo sa ganda ng paligid. But there's another bad news. Wala kaming makitang picnic tables and wala kaming lalapagan ng aming pagkain. Napakaganda ng paligid and nangihinayang naman kaming umalis. Kaya we decided na i-delay muna namin ang aming lunchtime. I-enjoy muna namin yung paligid to take some pictures and videos at makapag-banding na rin. Pagkasunduan namin na humanap na lang ng spacious parking at kumain na lang sa tabi ng mga sasakyan. Para kaming bumalik sa winter. So kung balak nyo guys na bisitahin ang Bow Lake na tunaw na ang yelo, we suggest na pumunta kayo ng mga bandang June. Ang linaw ng water and hindi ko na po na-videohan pero meron na po siyang mga isda.
Kainan na at medyo nagutom kami guys. Ang sarap kumain kapag ganito ang panahon. So based on experience, kapag naglalakbay kayo ng mga long drives at papunta sa mga parks, mas maganda kung magdadala po kayo ng mga folding chairs and table. Meron kasing chance na hindi kayo makakita ng mga picnic tables at wala kayong malapagan ng inyong mga pagkain. And maghanda rin po kayo ng mga disposable plastic bags para doon nyo po ilalagay ang inyong mga basura in case walang mga trash cans na malapit sa inyo. Wag na wag po kayong mag-iiwan ng mga pagkain. Kahit malayo, maaamoy po siya ng mga bears and wolves at iba pang mga hayop at pwede po kayong lapitan. And based on statistics, meron daw pong 65 grizzly bears sa Banff National Park at meron namang 20 to 40 black bears. Kaya kung mahilig kayo mag-hiking, we highly suggest na magdala rin po kayo ng mga bear spray for added safety na rin. Ayan, pabalik na kami and napansin namin na medyo dumilim ang paligid. Ayan na nga, medyo umambon na. Very unpredictable talaga ang spring dito sa Canada. Minsan iinit, minsan nahangin, minsan magi-snow pa nga, and maraming araw din na umuulan. So for our next destination, dadaanan po namin yung Abraham Lake. Gusto namin makita yung lugar at the same time, makapagplano po kami ng future camping sa darating na summer. Rough road nga pala yung dinaanan namin papalapit sa Abraham Lake and medyo maputik dahil umulan. Sikat na pagcampingan ang Abraham Lake dahil maganda po yung paligid and maraming random camping areas. Tignan nyo kahit maulan marami pa rin nagcamping. Nagdadala sila ng mga trailers at RVs. Ayan, nakaparking na kami. And fortunately, nakakatuwa kasi tumigil na yung ulan. Grabe ang ganda ng kulay ng tubig. Sikat din ang Abraham Lake tuwing winter dahil sa rare and stunning natural phenomenon na tinatawag na ice bubbles. Ang ganda ng nakuha naming spot, ang gandang maglagay ng tent at mag-bonfire sa gabi. Maliit na parte lang ng Abraham Lake ang nakikita nyo kasi umaabot po ito ng 32 kilometers. After our short visit sa Abraham Lake, pupunta naman kami sa Crescent Falls. Hindi siya kalayuan, it is approximately 4.5 kilometers from Abraham Lake. Hindi sementado ang daan na ito, pero maayos naman. At marami namang signages kaya hindi kayo maliligaw. Kapag less than 1 kilometer away na kayo sa falls, makikita nyo na po yung upper parking area. Wala po kasing parking area sa baba and kailangan nyo pong maglakad. Limited ang parking space dito, pero meron pong mga amenities katulad ng tables and washrooms. Ayan, simulan na namin ang paglalakad. Although walang parking area sa baba, kung may mga kasama po kayong mahihirapan maglakad, pwede po kayong mag-drop off ng inyong mga pasahero sa baba at pwede nyo rin sunduin kapag aalis na po kayo. Kapag nakita nyo na po ang maliit na runabout na ito, malapit na po kayo sa falls and siguradong maririnig nyo na po siya. Meron pong hiking trails and campgrounds sa paligid. Pero take note, mahina po ang cell signal dito sa area. Ayan, nakikita na siya. Pero kailangan natin bumaba sa mga observation platforms para mas makalapit. Pinaganda nila ang lugar na ito by building these observation platforms. Now, makikita nyo na yung Crescent Falls sa magandang viewing angle. Ang ganda ng rock formation around the Crescent Falls. Ang taas niya is approximately 27 meters or 89 feet. I guess alam niyo na kung bakit siya tinawag na Crescent Falls. Ito ay dahil sa crescent shape ng cliff. Ang sarap pakinggan ng pagbaksak ng tubig, nakaka-relax. Medyo madali naman ang pagbaba sa mga hagdan. Ang mahirap lang ay ang pagpanik. And medyo ingat lang kapag basa kasi pwede pong maging madulas. Ang
Crescent Falls ay isa lamang sa 262 na waterfalls sa Alberta Province. Ang dami, di ba? This is our last stop sa aming travel and definitely one of the most memorable kasi may kasamang mga friends. Kakabitin nga lang, kaya kapag ganitong long travel, mas maganda kung may kasamang camping or mag-hotel kayo nearby para ma-maximize nyo ang inyong pamamasyal. Maraming salamat po sa pagsama sa aming short adventure. Please support us by liking this video. Comment lang po kayo kung may mga tanong kayo. And subscribe for more. Hanggang sa susunod, God bless po!